Salamat po sa magandang araw na ito na niyo binigay sa amin upang maka-attend po kami ng Sunday service, Panginoon. Salamat po sa mga kapatid ko na nandito ngayon upang magpuri sa iyo, Panginoon. Salamat po sa lahat ng biyaya, pag-iingat, at pagpapanatili niyo po sa amin na nasa rin niyo, Panginoon. Salamat po sa mga biyaya na binibigay sa araw-araw. Salamat po sa pagpapatawad. Salamat po sa lahat, sa pagmamahal niyo po sa amin, Panginoon. Maraming salamat po. Panginoon, patawad po sa lahat ng mga kasalanan aming nagagawa sa araw-araw. Salamat po sa mga bagay na alam namin hindi nakalulugod sa iyo. Alam po namin na hindi na dapat namin ito nauulit dahil kami ay yung follower, Panginoon. Pero salamat pa rin po, tinatanggap niyo po kami at binibigyan ng pagkakataon ng magbago, Panginoon. Patawad po sa mga bagay na kahit hindi namin sinasadya, alam po namin nakakasakit sa inyong kalooban, Panginoon. Patawad po. Itinataas ko po ang bansa namin, Pilipinas, sa iyo, Panginoon. Patuloy niyo po sana kami pangalagaan at ilayo sa anumang kapahamakan, Panginoon. Itinataas ko po sa inyo ang aming banbahan, Panginoon, na manatili po itong ligtas, Panginoon, upang patuloy po kami makapaglingkod at mapagpuri sa iyo, Panginoon. Pati na rin po ang aking mga kapatid, Panginoon. Manatili po kami sa iyo, Panginoon. Huwag niyo po kami hayaang panghinaan ng loob at malamig sa iyo. Tulungan niyo po kami patatagin ang aming pananampalataya, Panginoon, lalo na po sa panahon ngayon na talagang gumagagawang kaaway upang kami ay maagaw sa iyo, Panginoon. Tulungan niyo rin po ang mga taong nagpapakalat ng iyong salita, Panginoon. Tulungan niyo po kasi sila na tulungan niyo po sila na parami pa po mga taong sumusunod sa iyo. Tulungan niyo po kami, Panginoon. Tulungan niyo po para mapatatag ang aming buhay ngayon. Kayo na po ang bahala sa amin. Pati na rin po sa aming mga kapamilya na hanggang ngayon ay hindi pa po nakakakilala sa inyo, Panginoon. Tulungan niyo po kami maiakit sila sa iyo, Panginoon, upang makasama po namin sila sa iyo. Bigyan niyo po kami ng lakas ng loob upang maaya po sila, Panginoon, at may pahayag sa kanila yung mabuting balita, Panginoon. Gusto po namin sila makasama hanggang sa iyo, Panginoon. Yes, patuloy niyo po sana kami bigyan ng kalakasan na pangangatawan upang patuloy po namin magawa ang gawain, Panginoon. Patuloy niyo po kami sana gabayan sa lahat ng aming ginagawa. At ilayo niyo po kami sa anumang kasalanan, Panginoon. Tulungan niyo po kami maging mabuting Kristiyano, Panginoon. Yes, alam po namin ito ang nakalulugod sa iyo at ito ang aming obligasyon sa iyo, Panginoon. Ito naman po ang aking sabat na lang sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Palapakan po natin ang ating Diyos na buhay. Praise God. Mapagpalang araw po sa ating lahat. Ito po yung katotohanan na masarap sa buhay Kristiyano. Na pag ikaw ay lumapit sa Lord at naranasan mo ang kanyang pagkilos, hindi mo maipaliwanag kung anong meron sa loob mo. Amen po? Amen. Minsan ang tingin ng tao, napaka-emotional naman mga born again Christian. Pero hindi po, alam niyo po, hindi po natin yan pwedeng at tawag dito dayain. Opo. Kasi lalo tigit sa praise and worship, yung pagkilos ng Panginoon ay tunay po na hindi natin maikakaila. Hindi natin maitatago. Kasi po ang pag-iyak ay tanda ng pagsuko sa ating Diyos na buhay. Sa tanda na rin po ng pagkilala na ikaw ay walang magagawa. Maliban ang Diyos ang kumilos. Tama? Ikaw ay makasalanan, ikaw ay maraming pagkukulang. Tama po nga mga kapatid. Amen. At ang kailangan mo'y
Diyos. At pag naranasan mo yon, hindi mo kayang i-express ang iyong pagpapasalamat. Hindi mo kayang ipahayag ang iyong apaw-apaw na kagalakan. Kaya naman, talagang naiiyak ka sa pagkilos ng Diyos sa buhay mo. At yan po ang meron tayo pag tayo po ay nakakaranas ng paghipo at pagtugon ng Lord sa ating mga dalangin. So, kumusta po? Mga anak ng Panginoon, nagtagumpay po ba tayo? Amen. So, ganito po ang masarap sa atin, yung tayo po ay nag-i-spend ng time sa Lord. Siguro sa bago, medyo nakakapanibago din dahil nasanay tayo ng papasok at lalabas lang tayo, di ba? So, hindi tayo ganito katagal maglaan ng panahon para sa pakikipag-usap natin sa Diyos. Pero ito po yung tama na andun yung nananabig ka na kausapin ng Lord, nananabig ka na purihin siya, nananabig ka, parang ayaw mong matapos yung mga sandali na nakikipag-usap ka sa iyong Creator, sa iyong Savior. Kasi alam mo na alam ng Lord lahat yung kailangan mo. Tama po ba? Alam mo yung katotohanan, siya lang ang pwedeng pumatagpo sa'yo. Siya lang yung pwedeng magpuno anumang kulang mo. Siya lang yung nakakaalam ng lahat ng kailangan mo. Pwede kang magtago, pwede kang maglihim sa iyong kapatid, mismong pamilya mo nga asawa mo, mga anak mo, kapitbahay mo, pwede hindi na kailangan sabihin. Pero sa Panginoon, ang sabi ng Lord, bago pa man kayo umimik, alam ko na. Amen? Bago pa man kayo magsalita, alam ko na. Kaya ang gusto ng Lord yung naglalambing tayo, yung ating prayer, yung ating praise and worship is a way na naglalambing ka, kapatid sa Diyos. Na, Lord, salamat dahil kahit kailan hindi mo ako pinagkulang. Amen po? Palakpakan nga natin ang Lord. Praise God! Hallelujah! Masarap po sa presensya ng ating Diyos na buhay. Ulitin ko, yung kanina pong verse natin ay reminder sa bawat isa. Lumabas tayo dito sa mundo na walang dala, babalik tayo sa ating Diyos na wala rin dala. So, wag masyadong, po doon ay, wag masyadong maigpit ang kapit sa mga bagay na dito lang. Maging yung time, di ba? Yung lahat gagawin mo, sayang ang oras. Pero pagdating sa soul, pagdating sa pangangailangan ng kaluluwa, nangihinayang, ay sayang. I-overtime ko na lang, ay ipahinga ko na lang. Kasi marami maglaba na lang ako. Kasi pagod, mula Monday to Saturday, walang time maglaba. Hindi po, kasi hindi po kayang palitan ng mga gawaing bahay ang makukuha mo sa presensya ng Panginoon. Alam niyo po ba, hindi mo kayang sukatin kung gaano katatag, katibay, kung gaano kalalim yung na-recharge ka. Tama po? Sa spiritual na buhay mo pag ikaw ay narito, kung ikaw ay nakikipag-fellowship sa iyong mga kapatid sa pananampalataya. So napaka-timely po ng ating pag-aaralan ngayon. Tayo po tayong lahat. Basahin po natin ang word ng Panginoon dyan sa screen natin. Sa aklat ng Matthew. Tama po ba? Matthew chapter 6 verse, 24. Go church! Walang alipin na nakapaglingkod sa dalawang Panginoon, sapagkat kapuutan niya ang isa at ibigin ang ikalawa. Paglilikuran ang natapat ang isa at hahamakin ang ikalawa. Hindi niyo maaaring paglingkuran ang pareho ang Diyos at ang kayamanan. Amen. Let us pray. Hallelujah. Glory to God. Aming Ama na nasa langit, salamat po sa pangalan ni Jesus. Sa amin pa lamang pong pag-aawitan. Thank you, Lord, sa apaw-apaw na pagpapala. Thank you, Holy Spirit, sa pagkilos mo sa aming mga buhay. Salamat, Lord God, sa mensahe ng mga awitin na nagpapahayag ng kapangyarihan mo, ng kadakilaan mo, ng magagawa mo sa buhay namin. Thank you, Lord, sa kalayaan na narito kami ngayon upang pag-aralan ang iyong banal na salita. Wini-welcome po namin ang spirito ng katotohanan, ang spirito ng kaliwanagan, na maunawaan namin, maintindihan namin ang salita ng Diyos, at ito po'y aming maisakabuhay. Lord, thank you sa presensya mo. Katagpuin mo po ang iyong mga anak sa bawat pangangailangan. Thank you, Lord, sa apaw-apaw na pagpapala. Salamat sa tagumpay ng gawain ito. Higit sa lahat, thank you, Lord, sa iyong kabutihan, sa iyong katapatan. Salamat sa presensya mo. Purihin ka, dakilain ka in Jesus' name. Amen. Palakpakan natin ang Lord. Una po tayong lahat.
Sabi ko nga kanina, napapanahon yung word. Anong sabi dyan? Walang aliping makapaglilingkod sa dalawang Panginoon, sapagkat kapapuutan niya ang isa at ibigin ang ikalawa, paglilingkuran ng tapat ang isa at hahamakin ang ikalawa. At sabi po doon, hindi ninyo maaring paglingkuran ng pareho ang Diyos at ang kayamanan. So, relate ba dun sa atin verse explanation? Amen. Nagkataon lang ba ito? Hindi po. Ito ay patuloy na mayroong kinalaman sa pangangailangan ko at pangangailangan mo, kapatid. Amen po ba? Isa po sa pinagsisikapan ng tao na makamtan ay ang magkaroon ng kapayapaan at seguridad sa buhay. Tama ba? Kaya nga di ba, nagsisikap, naghihirap, lahat ng sakripisyo, lahat ng pagod, tinitiis para magkaroon ng seguridad pagdating ng panahon. Tama ba? Para magkaroon ng seguridad sa pagdating ng araw. In the future, meron kang ipon, meron kang impact na o pag nagka-problema, may makukuha ka. Mali po ba yun? Hindi po. Tama lang po yun. Even yung mga bagay na yun, galing sa Lord yun. Binigyan ka ng wisdom. Para kung ano man yung kinita mo, kumita ka ng 1,000, huwag kang gumastos ng 1,500. Amo ba? Amo ba? So, kumita ka ng 1,000, kailangan gumastos ka lang ng 700. Amen po ba? So, meron kang 300 na invest. Mali ba yun? Hindi. Yes. Lalo na mga nanay, mga madiskarte yan. Pag kumita ng 500 hanggat maaari. Isang linggo. Opo, gagastusin yung 450. At least may 50. Hello! Ang mga nanay, ang wallet niyan, lagi may nakasiksik. Ako hindi po, kahit notebook. Alam yan ng mga anak ko. May nakasiksik na malulutong na 20, 50. Kaya ang mga alam ko, pag mapahingi, may makukuha ako. Amen po ba? Kasi ang hirap ng walang-wala ka. So, hindi po kasalanan ang i-secure mo yung future. Ba? Hindi kasalanan na i-secure mo yung araw ng bukas. Tama lang yon. Kaya nga tinuturuan tayo ng Lord na maging wise, maging matalino. Ulitin ko, pag ikaw ay kumita ng 300, huwag kang gumastos ng 500. Kaya ito nagkakaproblema. Amen po ba? Amen. Matuto kang isubi yung 100, tiisin mo, huwag mag-melty. Magkano melty ngayon? 180. O, 200. Di ba? To 25. Kumikita ka lang ng 500. Magkano lang matitira? Mamamasahe ka pa. May skincare ka pa. Tama po ba? Hello? Di ba? May skincare ka pa. Di ba? Gusto mo ba ng ibang bagay? Pero kung may talino ka, may dunong ka galing sa Lord, yung 500 niyan, kayang-kaya mo paramihin yan. Magugulat ka na lang, uy, nakakabili ako ng branded. Tama po ba? Uy, magaganda yung ano ko. Tama po? Pag branded, Hello? makakalo, di na ako bibili. Paglalaban ka talaga yun. Wala tayong panalo dyan. Okay, given na sa yan. So, mabuti po yan. Hindi po yan masama. Sino po yung nagsabi kanina na hindi masama na magkamit ng kayamanan? Pero wag naman pong umabot sa punto na maging yung mga bagay na dapat mong paglaanan na dahil sa pagsisikap mong yumaman, nawawalan ka na ng panahon para dito. Yun eh. Tama po? Yun. So dito po, sa atin pong binasa, sa Matthew chapter 6, ang nagsasalita dito ay si Jesus mismo. Amen po? At ang kausap niya, ang kaharap niya, mga disciple. Mga disciple niya. At sa panahon natin ngayon, ikaw at ako, kapatid, ang kinakausap ng Panginoon. Hello! At ang sabi niya, no one can serve two masters. So, sino po ba ang mga lingkod? Tayo po ba yung mga lingkod ng Diyos? Amen. Yes, ikaw, ako, lingkod at alipin ng Panginoon na dapat namumuhay at gumaganap ng kanyang inuutos. Inutos ba ng Lord na okay lang yun, anak, magpakahirap ka, huwag ka nang matulog. Diba? Huwag ka nang magpahinga. Gawin mo lahat para yumaman ka. O anak, kalahati pa lang ang kaba ng yaman, kailangan mapuno. Sige pa. Diba? Hindi, diba? Hello? Anong sabi ng Lord? Pinagpapahinga niya, sabi sa Proverbs, hindi kailangan gabing-gabi na kong matulog, maagang-maaga kong gumising.
Ibig sabihin, 2 hours na lang yung tulog mo. Baka wala pa nga. Kunting idli, parang naalim po ka. Uy, anong oras na? Parang ang dami ko nang nawala. Hello! Ang katawan mo nangangailangan ng pahinga. Tandaan natin, sabi sa Corinthian, ang katawan ay hindi iyo. Yan ay templo ng Holy Spirit. Kaya pag yan ay hinayaan mong masira, andun papasok yung mga karamdaman. Papasok ang permissive will ng Lord. Kaya, nagkakaroon tayo ng iba't ibang karamdaman. So, lahat tayo guilty dito. Tama po ba? Totoo po. Lahat po tayo guilty dito. So, sabi po, doon sa ating word na binigay ng Panginoon, walang alipin na pwedeng maglingkod sa dalawang Panginoon. Kasi pwede siyang maging loyal sa isa at maging hindi tapat sa isa. So, ang tinutukoy dito ng Lord, hindi natin pwedeng sabayin paglingkuran ang mga bagay na meron dito sa mundo at the same time nagsuserve sa Lord. Kasi sa totoo lang, wala naman ako napapala dyan. Ano yan? Hayo-hayo? Diba? Ano yan? Soul winning? May napapala ba ako? Samantalang sa trabaho ko, absent lang ako ng isang araw. Ang laking kawalan! Hello! Diba? At saka may mga anong tawag doon sa kumpanya? Pagka umabsent ka na, hindi ka nagpa-file ng leave. Diba? Meron, yung kapatiran nga natin na guard ay nakausap natin kahapon, sa isang buwan sa beses lang siya pwede mag-day off. So sa pag-day off pala, kailangan 1 month before ka magsabi. At hindi ka pwedeng mamili ng araw kung sino lang yung, anong araw lang yung pwedeng may karelyebo ka. So sabi ko, wala pong imposible sa Panginoon. Pag-pray nyo po kasi alam ng Lord yung desire ng puso nyo. So kung kayo po'y mag-day off, nawa po maitapat ng linggo. Pero nakita ko naman po na gustong-gusto niya rin. So ano pong punto natin? Ang punto natin dito ay, lahat ng bagay na meron dito sa mundo, kaya ka nitong kontrolin. Amen? Kaya ka nitong alipinin. Na lahat ng oras ay hawak na ng mundo. Hindi mo namamalayan. Isang araw, sobra ka na pala sa kotang-kota, sobrang-sobra pa. Pero nakalimutan mo na may hangganan ang lahat. Amen po? May hangganan ang lahat. So tayo, mga anak ng Lord, sabi dito sa word, hindi ninyo maaring paglingkuran ng pareho ang Diyos at ang kayamanan. You cannot serve both God and money. Yung pa yung sabi doon sa English translation. At salamat sa reminder ng ating Panginoon. Dahil ito po talaga yung totoo na ang karamihan ngayon, huwag na tayong lumayo, mga believers na lang, mga followers ni Christ. Kaya nga ba marami, tayo na nga lang, di ba? Alam mo kung talagang aatin lahat, kulang to. Aatin lahat yung mga regular natin nakakasama, yung ating nasisiran, yung nababahagi na natin ng Word of God, may Bible study na sa bahay nila, may Bible study na sa gawain nila. Hindi po ito kakasya. Masikip po tayo. Kahit hanggang doon po. Pero bakit? Kasi nanghihinayang sila sa oras. Ang katwiran nila, pagod na po kami Monday to Saturday. Yung linggo po, pahinga na namin, naglalaba. Ano pa yung sunod? Alam ko, may nasa isip kayo eh. Family bonding. Oh, family bonding. Saan pupunta? Mall. Mall. Kaya nga di ba pag linggo punong-puno ang mall? Masama bang mag-mall? Hindi. Pero bakit mas inuna mo yung mall kaysa sa relasyon mo sa Lord? Hello! Tama po ba mga kapatid? Ito po yung reminder sa atin, paano na lang? Kung pagdating ng Lord, napakalamig mo, wala na yung init mo sa Panginoon, naiwan ka, nadatnan ka sa mall. Oo, may time ka sa mall, pero pagdating sa fellowship, wala kang time. Napakalaking kawalan sa'yo pagdating sa ganito. So, Panginoon, nais ng Lord, nais ng Panginoon sa buhay natin na tayo po ay laging maging aware. Maging bukas ang kamalayan natin sa mga bagay-bagay. Kasi nga, pilit tayong dinideceive ng kaaway sa mga panahong ito. Sino ba yung narinig ko kanina? Diba? Ibis na mapalapit tayo sa Lord, lumalayo tayo. Wala ka ng time para gamitin ka ng Panginoon. Kasi ikaw mismo, wala ka ng panahon na paglaanan yung mga bagay para maging kagamit-gamit ka ng Lord. Diba? Ano sabi dito? Walang alipin na makakapag-serve sa dalawang amo. So, kapag
kapatid, alipin ka lingkod ka, ibig sabihin, lagi kang ready na gamitin or bigyan ng task. Tama po ba? Bigyan ng task. Alam mo, nakakalungkot even pastors, even mga manggagawa. Nakakalungkot pag Sunday lang may time, Saturday lang night may time. Di ba? Mas masakit yun. Mas mahirap yun. The more na nagsaserve ka sa Panginoon, the more na ikaw ay ginagamit ng Lord, the more na lagi kang lumalapit sa Panginoon. Hindi lang kung kailan malapit ka ng mag-speak. Amen po? Hindi kung kailan malapit ka ng mag-speak sa Bible study, sa prayer meeting. Kung sino magiging honest dito? Ikaw yung speaker ng prayer meeting, 30 minutes before, saka ka palang nagsaserve. Ay, oo nga, ako pala ngayon. Hello? Amen po? Healthy po kaya yon, mga kapatid? No, hindi po. Kasi ang nangyayari, ikaw mismo, di ba ang sabi ni Timothy, habang nagsasearch ka, tinuturuan mo, pinapakain mo yung spirit mo. Amen? Kaya lagi kang ready. Di ba ang sabi sa Timothy, preach the word, preach the gospel, season and out of season. Amen? E paano? Hindi ka naman laging ready. Hindi ka laging handa. Hindi ka ready maging servant. Hindi ka ready na mag-serve sa iyong master, sa iyong amo. Parang ganito lang yun eh. Bilang manggagawa, alam na alam mo nung una pa man kung ano ang trabaho mo. Pero naging complacent ka. Tama ba yung word ko, Brother J.R.? Kampante ka na, gamay ko na lahat yan. Basic. Pero dumating yung time na parang dumating yung time na quality control po ba yun? Di ba may ganun eh. Na nadadaan ka sa test, tika muna, parang patagal na patagal, pahinang klase na yung nagiging finishing or nagiging result ng trabaho mo. Bakit? Kasi naging kampante ka na. Hindi na ikaw yung dating empleyado na mahilig mag-search, mahilig, yung willing na madagdagan pa yung kaalaman. Kasi may halong spirit na ng pride. Hello! Alam ko na yan. Alin? Prayer? Alin? Word sa tithes, word sa prayer meeting, basic. Huwag tayo magyabang. Kasi hindi natin pwedeng gawin yon. Lalo na ang Diyos ay nakakakita sa atin. Amen po? Search the Bible. Bigay ng time. Devotion. Alam mo, walang ni isa man sa atin na perfect pagdating dito. Even ako. Pero umiiyak ako sa Lord, ayoko ng ganito. Minsan nga, magbubukas na. Mahilig po ako manood ng ano yan, anak? Reels? Ano pa? Yung maliliit na kwento. Tapos may nakalagay, ipapalo mo. Para yung next, anong tawag? Short film ba yun? No, short film. Diba? Tapos kailangan ipag-follow ka para yung next na episode na. Sabi ko, ano ba yan? Ang ganda-ganda na, biglang, ayoko na nga. Biglang teka muna. May bayad ba yun? Kaya pala nauubos agad yung data ko. Pwede ba yun? Kaya sabi ko, teka muna. 1 hour na ako dito, pero pag lumalapit ako sa Lord, natatagalan ako sa 30 minutes. Amen? Panalirinig ko pa lang sasabihin. Ano to? Lahat po tayo pwede. Lahat. Pero pag sinabi mo, Lord, ayoko nito. Ibalik mo sa akin yung aking init, yung aking alam, yung aking excitement, Panginoon, na makausap ka. Kasi diyan nagsisimula yung panlalamig ng isang tunay na lingkod at anak ng Diyos. Amen? Ma-realize mo na lang, ma-notice mo na lang, ang layo-layo ko na sa Panginoon. Dati-dati, ang dali-dali sa akin, Lord. Ito po yung nararamdaman ko. Ngayon, bali wala na sa'yo. Minsan nga, nagtatapos na buong maghapon, hindi ka nakakapag-pray. Apo, kung maging honest tayo, buong maghapon, hindi ka nakapag-meditate ng isang verse man lang. Hindi po yan healthy sa isang Kristiyano. Amen po ba? Hindi po healthy. Ang dali-dali po nating matamaan ng pangasok ng demonyo. Kaya nga ba, ang marami pa rin Kristiyano hanggang ngayon, matampuhin, di ba? Madaling masaktan, madaling magalit, ano pa? Madaling maapektuhan, ano pa? Madaling mainis, konting init lang, konting pawis lang, sira na ang araw, di ba? Matabig ka lang ng konti, mainit na ang ulo. Bakit po? Kasi mas lamang na ang flesh kaysa sa soul. Masama si Sesam. Amen? Kaya alam mo, punong-puno po talaga ng wisdom ang word ng Panginoon. Okay. Ang sabi dito, bakit ba tayo ay
sabi doon? Peace and, ano sabi dyan sa ating title, mga kapatid? Sabi, the real peace and security. Sa Tagalog, ang totoong kapayapaan at seguridad. No? Okay? Bakit niya ba magkakabit yung peace doon sa seguridad? Kasi ang sabi ng mundo, wala kang peace pag wala kang pera. Tama? Wala kang peace pag wala kang pera. Sabi ng mundo yon. Amen po ba? Sabi ng mundo. Pero bakit marami namang tao maraming pera pero walang peace? Tama? Bakit ganon? Kung talaga ang kakayamanan ang nagbibigay ng kapayapaan sa tao, bakit maraming mayaman wala namang kapayapaan? Diba? Ganon na nga lang ang naglalagay ng remote sa gate, naglalagay ng ano pa? Oo, kuryente. Grabe ang CCTV, left and right, di ba? Sleeping pills pa. Oo, yung CCTV nagsasalita. O, may papasok. May ganun ba? May Meron. ganun ba? Meron. Oo, yung pang-alarm. May sensor na. Pag na-sensor kayo, nagsasalita, di ba? So, may kung ano-ano ngayon na mga bagong lumalabas na taguan ng pera. Kasi wala na raw seguridad ngayon sa bangko. Kasi nga, gera dito, gera doon. Pag nagkaroon ng problema ang bansa, magkuklose lahat, hindi mo makukuha ang pera mo. So, hindi ka na ngayon magbabangko. So, anong gagawin mo? Sa balat na raw. So, anong gagawin mo? Marami na ngayon. Magbukas kayo ng FB. Ultimo aparador, di ba? Marami ng mga design na may taguan ng pera. Tama po? Meron na ngayon. Pero hindi ka pa rin secure doon, kapatid. Paano kung Nasunog. Oo, nasunog. Or di kaya, nakalimutan mo. May mga password ba yun? Or na, oo. O paano, bolt? Oo. O paano kung nawala mo yung susi? Mga ganon. So wala ka pa rin kapayapaan, di ba? Natutulog ka, hindi mo alam saan ko ba talaga ilalagay yung yaman ko. Para, Katulad mo, Ate Bey, nasa notebook. Katulad mo, nasa notebook. sa taas. Gayahin daw po ako, nasa notebook. Mga kapatid, hindi po talaga masama yung pera. Ang masama, yun yung pag-love sa pera. Yan. Tama po ba? Yung pag-love natin sa pera. Kasi po, nabanggit natin yung love. Kasi po, pag may love, merong heart connection. Tama po ba ako? Amen. Pag love mo, may heart connection. So pag may connection na sa heart mo, meron na tong relasyon. No? Ngayon, if you are in relationship with money, eto na. Sino dito in relationship? Di ba may mga ganon? In relationship with, ganyan. Ngayon, merong Kristiyano pinag-uusapan. O, tao. Na merong ganon kalalim ang relasyon pagdating sa pera. Doon po magsisimula ang kalungkutan ng buhay. Why? Bakit po kaya? Sapagkat yung spirito po ng mammon spirit, money. Alam mo kasi ang pagiging greedy ba yun? Gahaman, ay may spirit yun, mga kapatid. Pagiging gahaman yung wala ka ng time sa sarili mo para ka lang kumita. Nanghihinayang kang matulog, nanghihinayang kang magpahinga, nanghihinayang kang mag-live, nanghihinayang kang, mag-day off, nanghihinayang kang magbakasyon kasi sayang. Hello! Yun po ay pagiging greedy o pagiging sakit. May spirit po yan. Ang pangalan ng spirit po na yan ay mammon spirit. Spirit, no? Kaya sabi ko, grabe. Ang mammon spirit, ang tanging nabibigay lang dito ay pawang mga kasinungalingan, mga lie. Ano po ito? Andyan po sa screen. Nakita niyo po ba? Number 1, anong sabi doon? If you have money, you have security. O, di ba? Ano yung sabi niya? Number 2, if you have money, Your life will be happy. okay. Pangatlo, anong sabi doon? If you have money, you get everything you want. Oh, and number 4, if you have money, You have authority and power. o, di ba? Sa lie, kasinungalingan. Kasi ang lahat ng yan, ang pwedeng magbigay ang Lord lang. Amen? Dahil kadalasan, ano yung number 2? May napili si, if you have money, your life will be happy. Temporary lang po yun, yung happy. Kasi, paano pag naubos yung pera mo, hindi ka na masaya. Tama, di ba? Di ba? May pesa na yun daw. Okay, di ba? Lahat gagawin.
Di baling makompromise ang integridad. Tama po ba yung word ko? Basta magkaroon ng pera. Magkaroon ng pera. Pero hindi po dapat yan bilang mga anak ng Diyos. Lahat pong yan ay kasinungalingan. Dahil ang tunay na joy and happiness ay makukuha mo lang sa Panginoon. Yung bang kahit marami kang problema, alam mo na lilipas yun. Malalagpasan mo, mapagtatagumpayan mo yun. Alam mo yun, yung kahit ang dami-dami mong kabigatan, kapos na kapos ka sa pera, mas lamang yung pangangailangan kaysa sa hawak mo, pero meron kang Diyos, alam mo, napayapa ka. Amen. Lord, thank you po. You are my God who supply all my needs. You are my provider, Lord. Sabi mo yan saan yun? Philippians 4:19, tama po ba? Sinabi mo yon. Sabi mo, Lord, sa Philippians, ano yung Philippians 6:7? Be anxious for nothing, but in everything by prayer and supplication. Ano sabi doon? Let your request be made known to God, and the peace of God. Saan yun? Peace of God. Yung kapayapaan, sabi nun sa Tagalog, at ang di malirip na kapayapaan, ang alin? Ang mag-iingat sa puso't isipan mo. Para kahit mabigat, kahit maraming problema, nakakaya mo. Amen po? Amen. Hindi bumibigay ang utak mo. Hindi ka nagiging tawag nito? Crispin, Basilio. Nasaan na kayo? Oh, maraming ganito, maraming mga nangyayaring ganon, mga kapatid. Dahil alam mo kung paano i-handle. Kasi alam mo na may Lord. Amen? So may peace ka, may kapayapaan ka. Dahil alam mo na matatagpuan lamang yung peace saan? Sa tunay na may-ari nito. Dahil ang ating Diyos ay Prince of Peace. Amen po? Amen. Siya lang, si Jesus. Ipagkakait ba ng Panginoon? Sino ba yung nagsabi kayo nito? Song lead ba natin? Pag tumawag ka kay Lord, hindi ka niya hihindian. Kapatid, pagka tumawag ka sa Panginoon, hindi ka mabibigo. Andyan, nararamdaman mo siya. Lalapit siya sa'yo. Di po ba? Kaya nga, ang sabi ng Bible, tanggihan ninyo. Di ba? Tanggihan ninyo ang kaaway at lalayo siya sa inyo. Lumapit ka sa Panginoon at lalapit siya sa'yo. Amen? Naghihintay lang lagi ang Panginoon sa atin. Dahil meron nga tayong free will. May kalayaan tayo, mga kapatid ko, sa pananampalataya kung ano ang ating dapat na maging buhay. Naalala niyo po yung storya ng isang mayamang binata. Ito siguro yung kanina. Sino ba yung kanina na Si Pao ba yun? Luke 18, ito yun. Walang pangalan yung mayaman. Basta sinabi lang, binatang mayaman. Take note ha, binata pa to. Sa Luke chapter 18, tama po ba? Andyan po ba mga kapatid? Amen. Okay, go, pakibasa church. May Luke isang- 18, okay, go. May isang pinuno ng bayan na nagtanong kay Jesus, "Mabuting guro, ano po ba ang dapat kong gawin upang makamtan ko ang buhay walang hanggan?" Sumagot si Jesus, "Bakit mo ako tinatawag na mabuti? Ang Diyos lamang ang mabuti. Alam mo ang mga utos. Huwag kang magnanunya, huwag kang papatay, huwag kang magnakaw, huwag kang tatayong saksi at igalang mo ang iyong ama't ina." Sinabi ng lalaki, lahat ng iyan ay tinutupad ko. Pagkabata. Pagkarinig nito ni Jesus, isang bago pa ang ulang sa iyo. Ipagilang mo ang lahat ng iyong ari-arian at ipamahagi ang pinagbilan sa mga mukha. At magkakaroon ka ng yaman sa langit. Pagkatapos ay bumalik ka at sumunod ka sa akin. Nalungkot ang lalaki na marinig yun sapagkat siya ay napakayaman. Nakita ni Jesus na nalulungkot ang lalaki kaya sinabi niya, napakahirap para sa mga mayaman at mapasok sa kaharian ng Diyos. Mas madali pang makaraan sa pagkayo ng isang kamelyo kaysa makapasok sa kaharian ng Diyos ang isang mayaman. Nagtanong ang mga tao na narinig ko ito, kung gayon, sino ang malilimutan? Sino ang maliligtas? Ang makakay na kaya ng tao ay kaya gawin ng Diyos. Sinabi naman ni Pedro, tingnan po ninyo, hindi mo na namin ang aming makakahanan at sumunod sa inyo. Tandaan ninyo. Tandaan niyo ang napag-inin, inuman ang kanyang tahanan, asawa, mga kapatid, mga anak, o mga anak, alang-alang sa sarili ng Diyos. Tatanggap siya ng higit pa sa panahon ito. At sa panahong darating, tatanggap siya ng Ng buhay na walang hanggan.
Amen. Ano po napansin niyo sa word? Sa mayaman? Hindi po literal na iwan yun, ha? Hindi po literal. Hindi po yun. Ano pong sabi dito? Ito na yun. Isang lalaking mayaman. Binata. Napakayaman niya. So, ano napansin niyo sa kwento? Ang lalaking ito ay isang, ano po siya? Religyoso siya, maka-Diyos. Pero anong wala sa kanya? Relasyon sa Diyos. Tama po ba? Wala siyang relasyon sa Diyos. Religyoso lang siya. Bakit siya religyoso? Hindi siya nangangalunya. Hindi siya pumapatay. Saan ito matatagpuan? Ten Commandments. Ten Commandments. 10 utos. Ano sabi doon? Hindi siya nagnanakaw. Ano pa? Galang at tamad na. Oo, hindi siya nag-witness sa False. sa mali. Kasinungalingan. Iginagalang niya ang kanyang ama. Mabuting anak ang kanyang ama at ina. Pero pagdating doon, anong sabi? Mula pa sa pagkabata, sumusunod na siya. Sumusunod na siya. Pero anong sabi ng Lord? Isang bagay pa. Ano po? Ang kulang sa'yo. Ipagbili mo ang lahat ng iyong arerian at ipamahagi ang pinabilhan sa mga duka. Magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Pagkatapos, pumalik ka at sumunod sa akin. Ginawa ba ng binata? Bakit? Nanginayang sa napakayaman niya. Sabi niya, siguro pinaghirapan ko to o maaring ninana niya, napalago niya. Diba? Napalago. Si Atong Ang daw. Napalago niya. Sobrang yaman niya. So yung yaman niya, hindi niya kayang ipagpalit sa pagsunod sa Panginoon. Hello? Kaya yun po yung sinasabi dito na lahat ng bagay pwedeng maging dahilan ng paglayo ng tao sa Panginoon, lalo na ang pera or kayamanan. So pagdating dito sa verse, sabi niya, napakahirap para sa mayaman ang makapasok sa kaharian ng Diyos. So ibig bang sabihin, lahat ng mayaman, mahirap mapalangit? No, marami din mayayaman na may relasyon kay Christ at alam nila na yung yaman nila ay galing sa Panginoon. Now, anong sabi dito? Mas madali pang makaraan sa butas ng karayom ang isang kamelyo kaysa makapasok sa kaharian ng Diyos ang isang mayaman. Mga kapatid, yung kamelyo at makaraan sa butas ng karayom ay sumisimbolo sa isang taong mahirap, walang-wala, pero lumalapit sa Lord. Pero kinikilala ang Panginoon. Sobrang hirap. Sa sobrang hirap, di ba kasi, di ba hindi ganun kadali? Gumamit ang Lord ng parable eh. Pero di ba sa buhay natin dito, hindi mo kayang isalarawan o i-drawing kung gaano karami ang duka meron ang Pilipinas. Tama po ba? Marami. Mas marami ang naghihirap kaysa sa maalwan ng buhay. Hello! Dahil andito sa atin ang curse ng poverty dahil sa sin. Dahil punong-puno tayo ng idolatry. Hello mga kapatid. Kaya ang sabi doon na dito papasok yung word ng Matthew, mapalad yung mga taong walang ibang inaasahan kundi ang Lord. Tingnan niyo po kung magkakonek. Matthew 5:3. Andyan po ba? Pinagpala ang mga taong walang inaasahan kundi ang Diyos, sapagkat kabilang sila sa tarian ng magkakonek ba? Amen. Amen. Kita niyo po? So, bawat isa sa atin, hindi tayo dapat malungkot, hindi tayo dapat madismaya, hindi tayo dapat, ma-depress. Diba? Pagka feeling natin, kabilang tayo sa mga taong wala. Kabilang tayo sa mga dukha. Kabilang tayo sa mga taong hindi naman tinitingala dahil maraming yaman. Okay lang yon. Basta may Kristo ka, kapatid. Amen? Basta alam mo, sigurado ka sa patutunguhan mo. Dito po papasok yun, mga kapatid ko, sa pananampalataya. Mga kapatid, may mga talata sa Bible na pilit at akma doon sa ating pinag-aaralan. Kung bakit itinuturo ng Lord na dapat tayo ay maging maturuan tayo lahat, especially tayo mga Christians at followers ni Christ, na huwag masyado tayong magbuhos ng panahon sa yaman dito sa mundo. Bakit po kaya? Number 1, nandyan po ba? Ang pag-ibig. Dahil ang pag-ibig sa salapi ay ugat na. Totoo po ba yan? Yes. Ano sabi diyan sa first? Saan yan? Timothy. Pakibasa po, church. Go. Ay nahulog sa tukso at siyo sa bingkag ng sama at ang mga Nagtutulak sa kanila sa kamatayan. Next, sapagkat
sanlibutan sa puti ay ugat ng lahat. Dahil sa kahaman ng umaman, ang mga taong lalayo sa pananampalataya at nasasakdal sa maraming Kapighatian. Nakita niyo na po? Hindi masama yung pera, hindi masama ang salapi. Kasi kailangan din natin mabuhay ng may salapi. Pero ang masama yung pag-ibig sa salapi, sa pera. Diba? Meron nga iba dyan dahil sa pag-ibig sa pera, hindi na baling mawala ng pamilya, kapalit ng pera. Hindi na baling mawala ng pananampalataya, kapalit ng pera. Mahirap po yun. So sabi doon, ang mga nagnanasang yumaman nahuhulog sa tukso at nasisilo sa bitag ng masasama. Totoo po ba ito, mga kapatid? Bakit tinutukoy dito, mananampalataya? Tingnan niyo po, masasama, nasisilo sa bitag ng masasama at mga hangal-hangarin na nagtutulak sa kanila sa kamatayan at kapahamakan. Hindi ito basta physical na kamatayan. Unang tinutukoy ay kamatayan ng relasyon mo kay Kristo. Dahil once na namatay na ang relasyon ng believers sa Panginoon, hindi na siya nagigilty kahit nakakagawa siya ng masama. Magkapera lang. Hello! Maiintindihan ng Lord. Mahigpit pangangailangan ko. Hello? Ginawa mo pang ano ang Lord? Hindi pwede yun. Mali, kasalanan ay kasalanan. Sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng kasamaan, dahil sa paghangad na yumaman, may mga taong nalalayo sa pananampalataya at nasasadlak sa maraming kapighatian. Hello? Hindi po lumalayo ang word. Tayo, ikaw, ako ang kinakausap. Pananampalataya meaning, alam mo yung truth. Amen? Alam mo yung word. Alam mo ang katotohanan na hindi mo dapat ipagpalit ang salita ng Diyos sa trabaho. Ang spiritual growth mo sa overtime. Ang spiritual growth mo sa business. Dahil lahat ng yan galing sa Lord. Amen? Pwede niyang bawiin. Ang Lord ang nagbigay, ang Lord ang babawi. Tama po ba? Hindi mo pwedeng ipagpalit yung ano po? Anong sabi doon? Kasi may next eh. May next pa ba? Yung kanina nating nabasa, naalala ko lang, kinuni ko, hindi mo yun pwedeng ipagpalit sa asawa at anak. Sabi doon, yung nag-iwan ng asawa, mag-iiwan ng anak, ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Hindi ibig sabihin, ay, wala na pala kita, susunod na ako kay Lord. Ang ibig sabihin nun, mas inuuna mo. Takot ka sa asawa. Sino takot sa asawa dito? Aray! Hindi na ituloy eh. Kalagitnaan lang eh. Hindi ba? 50-50. 50-50 pa eh. Maniniwala na sa anak ko eh. Alahati lang eh. Gano'n. Ay, di ba? Ay, hindi ko rin. Takot sa asawa. Anong church? Manahimik ka. O, diba? Anong Bible study? Anong prayer meeting? Anong soul winning? Ano yan? May sasaing ba yan? Diba? O, girlfriend and boyfriend. Anong church? Diba? Sige, mamili ka. Church o ako? Diba? O, yung sinasabi mong faith o yung oras ko na ibibigay sa'yo. May mga ganun. Hindi po ba? So, anong nangyari? Nape-pressure. Diba? Nahihirapan tuloy ngayon. Paano piliin? Madali lang po yun. Pag gano'n ang inyong partner, ang lalo tigit ang boyfriend, girlfriend, hindi po yan ang kalooban ng Diyos sa inyo. Palit agad. Diba? Opo. Hingin agad sa Lord, Lord, hindi ito ang binigay mo. Kasi inilalayo niya ako sa iyo. Amen po ba? Hello! Amen. Ay ganun, pero ang asawa, wala ka na magagawa, kapatid eh. Di, palit pa rin. Joke lang po. Kasi asawa mo na yon, di ba? Pag-pray mo. Hanggang sa huling hininga. Asawa mo na yon. Kaya, hindi mo pwede, ganito po yon. Kailangan unahin natin ang Panginoon, di ba? Pwede mong i-explain, di ba? So, ipag-pray mo. Isabihin mo sa kapatid, sa pananampalataya, ipag-fasting mo naman yung asawa ko para payagan ako, para hindi ako pagalitan. Amen po? Para hindi namin maging away ang pagdalo ko. Hello! Amen. Isama mo naman sa prayer. Kaya nga lagi ako nagtatanong, ano pong prayer request? Kumusta ang inyong prayer partner? Sa inyong mga prayer partner, huwag po kayong mahiya magsabi. Pwede nyo namang ibulong. O kung hindi nyo kaya isulat, pag-pray mo naman yung asawa ko kasi pinipigilan ako. Diba? Pag-pray mo naman yung asawa ko kasi ayaw akong paatinin ng Sunday service.
ng prayer meeting. Ayaw niya akong maging tawag nito, lumago, di ba? May ganon mga kapatid ko sa pananampalataya. So dito, ituloy natin. Number 2, bakit ayaw ng Lord na sobra ang hawak natin sa yaman sa mundo? Why? Sapagkat ay ito ay isang uri na kasakiman. Ano sabi ng Lucas? Go! At sinabi niya sa kanilang lahat, mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman, sapagkat ang buhay ng tao ay wala sa dami ng kanyang kayamanan. True? Amen? Yes. Ang buhay ng tao ay wala sa dami ng kanyang kayamanan. Ang dami kayang mayayaman, ang ending pag-oras niya na, Kahit gaano, kahit ilan pa yan. Buhay pa ba si Chris? Yes. Okay, kasi marami siyang yaman. Pero ang totoo nun, hindi pa niya oras. Kasi pag oras na niya, walang magagawa kahit ilang sako ang pera. Hindi nga siya nangihinayang, pero oras niya, milyon eh, tuturok lang eh. Ganun kadami ang pera. Saan gagaling yung perang yun? Diba? Sipin niyo po, para lang siya ay manatiling, makasustain yung pangangailangan ng katawan niya ng gamot. Kahit milyones, isang turok, kaya. Ganun kadami ang pera ng mga kuwangko. Kuwangko ba? Kuwangko at akit. Pero still po, hindi ba niya oras? Kaya andun pa, binibigyan pa siya ng Lord ng chance. Naway makilala niya ang Panginoon, maranasan niya ang grasya ng Lord. At yun po yung prayer natin. Pangatlo po, ano po yung pangatlo? Bakit ayaw ng Lord? Ayaw ng- Naiasa natin ang ating peace and security sa yaman. Why? Ayaw ng Diyos? Ang puso natin ay matulad sa matinig na halaman. Matinig na halaman. Paano? Ano po bang sabi doon? Matthew ba yan? Matthew 13 verse? Go! Ang nahulog sa may matinig na halaman ay mga tao ang nakikinig sa mensahe, ngunit ay bagay at pagmamahal. Sa kayamanan? Amen. Ito yung pinag-aralan natin ng Friday. Yung patungkol doon sa mga sick, di ba? Yung parable sa mga sick. So, isa doon, yung kanyang heart ay katulad ng matinig na halaman. So, yung binhi, Word of God. Ang sabi doon, ang binhi namang nahulog sa matinig na halaman, meaning puso, heart ng tao ay kagaya ng matinig na halaman, ngunit dahil sa pagkabalisa sa maraming mga bagay at pagkaumaling sa kayamanan na wala ng puwang sa kanilang puso ang mensahe at hindi ito nagkaroon ng bunga. So, pwedeng nakikinig ka dyan ng word, pero paglabas mo, mas binigyan mo ng pansin yung mga bagay na pangmundo. Kaya, nagiging matinig yung heart. Hindi mo binigyan ng magandang space yung binhi, yung word sa puso mo. Kaya hindi nakapamunga. Kaya maraming mga Kristiyano, ilang taon ng Christian, hindi pa rin nag-grow. Nasa atin po yon sa tulong ng Panginoon. Nakita niyo po kapatid yung mensahe ng Panginoon. Anong gusto niya? Hindi tayo masyadong nakaasa. Yung ating security, yung ating peace, wala sa Pera. Amen! Amen po! Amen. Nakausap ko yung may-ari ng Maralba at na-corner ko siya sa labas. Naku, sorry, busy talaga, maraming order. Nayaan ko lang siya. Ang ending, sabi ko, wala pong hindi busy. Kung hindi ka po maglalaan ng time, hindi talaga magiging hindi busy. Ayan po si Sister, ano nga pangalan niya, Sister Dina? Si Virgie ay nagtatrabaho na sa Maralba. Pero good news naman nawa hindi mabago. April daw ma-restore ang Bible study. So ang sabi niya, ang alam lang daw niya sa ngayon sa mga nangyayari sa mundo ay kailangan mag-impact ng pagkain, maraming bigas, mag-impact ng maraming pera para magamit mo. Sige lang. Angin. Pero hindi po ako nanahimik. Oo, hindi mo na pumunta, pero hindi ako nanahimik. Sabi ko, sis, lahat lang yan. Balik ko. Sa dadating ang time kahit marami kang impact, hindi mo rin magagamit. Anong kailangan? Ayun yung maganda dun eh. Kasi may tanong, ano ang kailangan? Ang kailangan magpalalim ka sa word. Para pagdating ng araw, kahit wala ka ng mga yan, magsusurvive ka. Maharap ka sa Panginoon.
alam mo na sa Kanya ka pupunta. Amen. Amen po ba mga kapatid? Amen. Kaya kahit ang dami-dami nating imbak, punong-puno, di ba? Minsan, kahit nga ako guilty dito, nung nalaman kong tumaas yung gasolina, abay tumakbo ako sa gasolinahan. Anong ginawa ko? Nagpuno ako ng galon. Yung dati pong 180, ang halaga ngayon 250 na. Yung galon po, ilang litro laman ng galon? 4 liters. 4? Yung sa ketchup, 4 ba yun? Baka wala. Wala yata yun. 3.5. Okay. So, 250 na yun. Dati 180 lang, puno na yun. Ngayon, hindi pa napuno, parang doon lang sa may 250 na. So, nag-imbak ako noon at saka yung litro. 1 litro. Bakit ko ginagawa yun? Kasi sabi ko kinabukasan, mamahal. Eh, ganoon din naman pala, kahit naman anong gawin ko. Ubus. Mauubos din eh. O di ba mapapagod ka na, mag-iimbak ka uli, so mawalan ka pa rin mawawalan ka ng kapayapaan. Tama po ba? So, ibig sa matulog ka na mahimig, dala-dala mo, naku, baka pagising ko, 500 na ang gasolina. Paano pa ako kikita? Eh, ang kita ng tubigan, 700 lang. Diba? Ganun. Hello! Amen po? So, wala po tayong kapayapaan pag dito po tayo nakatingin sa mga nangyayari sa ating mundo. So, ang sabi nga bilang pagtatapos, mga kapatid ko sa pananampalataya, pakibasa po ng malakas. Mga kapatid, ang real peace at security sa buhay ay ang katotohanan ng pananampalataya at pagsusunod sa salita ng Diyos. Amen po ba? Amen. Ito yung mas matindi. Hamon! Basahin niyo na malakas. Kapatid, ang real peace, Hamon! Challenge! Huwag kayong magmukhang pera O, huwag kayo magmukhang pera. at masiyahan na kayo sa anumang nasa inyo sapagkat sinabi ng Diyos, hindi kita iiwan ni pabayaan. Amen ba? Amen. Hindi ako nagsabi niya na. Si Pablo sa Hebreo. Ikaw pala po. Hebreo. Si Pablo po nagsabi niya. Hebreo 13 verse 5. O, yung walang mga cellphone. Tandaan niyo po yan. Picturean niyo at lagi niyong isip-isip. Pero sabi ng Lord, huwag kayong magmukhang pera. Ito nga. Huwag kayong magmukhang salapi. Ang sabi ng Lord, si Jesus Christ, the same, yesterday, today, and forever. Wala, hindi magbabago ang Lord. 13, ha? 13 verse 5. Dito nga sa aking sa aking translation, huwag kayong magmukhang salapi. Masiyahan na kayo sa anumang nasa inyo sapagkat sinabi ng Diyos, hindi kita iiwan, ni pababayaan man. Kaya pag wala tayong salapi, wala tayong pera, thank you Lord. Sabi mo, hindi mo ako pababayaan. Wala kang anak na nawan. Sabi nila, amen, very good. Nanlilimos. So bago ka pa man masahid, kapatid, bibigyan ka na ng Panginoon. Naniniwala ka ba doon? Palapakan natin ang Panginoon. Thank you Lord. Let us pray. Aming Ama na nasa langit, salamat sa kapangyarihan ng inyong banal na salita. Thank you Lord sa mensahe mo. Salamat sa iyong salita na nagbibigay buhay, nagbibigay pag-asa, nagbibigay kalakasan. Tulungan mo kami na palagi namin isa kapuso, isa kabuhay ang iyong salita sa tulong ng Holy Spirit. In Jesus' name, Amen. Amen. Amen.